mula po sa salita ng ating Panginoon. At ang mensahe po ito ay matagal pong nasa aking puso. Thank you, Lord. Can we have it? Thank you, Jesus. Amen. And we'll be discussing regarding mga characteristics of a nilagay mo this salted life. Okay. Can we see the first verse? Thank you, Jesus. In Matthew chapter 5, verse 13, it says, "You are the salt of the earth. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men." Sa mga talata po ngayon, sinasabi na tayo ang asin ng mundo. Sa ayaw at sa gusto po natin mga minamahal, bilang pong mga Kristiyano, ang ating pong buhay sa mundong ito ay meron pong pwedeng dalahin na dalawang bagay. Ang una ay positibo at ang pangalawa ay negatibo. Ang dulot ng ating pong presensya sa mundong ito ay meron pong dala-dala. Kaya po nasabi na tayo po ay asin at alam po natin na ang halimbawa at sa mga nangangalakal, sila pong mga mahilig pong nagbis sa kung saan ay bangka at ang huli ng isda, sa mga kababaihan at hindi sa mga kalalakihan na mahilig magluto. Kaya tayo makaka-relate ng sinasabi po na kung ano ang halaga ng asin sa buhay natin. At sa umaga po ito mga minamahal, gusto makita po natin ang katotohanan na bilang pong mga anak at tagapaniwala at nananampalataya kay Kristo Jesus, meron tayong kakayahan na kung saan ay pwede natin i-penetrate ang ating pong kinalalagyan. Bilang anak ng Diyos, ang bawat isa ay may kakayahan na mabago natin ang ating kalalagayan at maging ang sitwasyon na meron tayo. Hindi sasabihin ito ng ating Panginoon na walang gayon na lamang na ibig niyang sabihin. Pag sinabi natin asin, ay mayroong connotation na kung saan ay nagpe-preserve. Hindi po ba? Amen. Ang mga mangingisda, pag doon po hindi pa usang freezer sa kanila pong malalaking mga bangka, pag sila'y nakapag-ahon ng malaking o ng mga isda, ang kanilang ginagawa ay may bigpit silang mga asin. Kanila pong ikakamada ito, aayusin at sisimulan na pong lagyan ng asin upang ito ay maingatan sa kanila pong magiging matagal sa laot. Ang kanilang mga huling isda ay mapabagal ang pagkasira. Ang asin ay may kakayahan na kung saan ay pag siya ay naibudbod, kanyang napapabagal ang pagkabulok. Tayo raw po ang asin ng mundo. Mga minamahal, ikaw at ako ay may kakayahan na mapabagal natin ang kabulukan ng mundong ito. Amen. Ikaw at ako ay may kakayahan na kung saan ay ating pong mabago ang ating pong sitwasyon sa ating pamilya, sa ating pong mga nararanasan. Dahil po sa buhay ni Kristo na ating pong tinanggap sa ating mga buhay. At sa umaga po ito, aking pong pagnanais na maging pong, alam po natin na sa lumang tipan ay napakahalaga ng tinatawag pong asin. Sila po ay mayroon pong kaparaanan na yung po'y binanggit sa aklat ng Leviticus. At sinabi ng ating Panginoon na huwag niyong kalilimutan every time in heaven na sa inyong pag-aaral
ng inyong grain offering or meat offering, huwag niyong kalilimutan ang asin sa lahat ng inyong mga alay. Sa lahat ng inyong dadalahin sa templo ng Panginoon na inyong iaalay, tiyakin niyo na ito ay mayroong budbud ng asin. Para saan po? Ito po'y panglasa. Ang asin po ay isang palatandaan na kung saan ay a covenant salt. Palatandaan na kung saan ito ay nagpapaalala at ito ay nag-a-attest ng pananatili ng agreement. Ang kalooban ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. On our part ay ating patuloy na alalahanin ang kanyang kabutihan sa ating buhay at ating ibigay ang ating pagtitiwala sa Kanya lamang. Huwag niyong kalilimutan, in every offerings of your grain offerings or meat offering, you shall season with salt. You shall not allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your grain offerings. With all your offerings, you shall offer salt. Huwag na huwag niyong kalilimutan, yan po kailang kaparaanan sa kanilang pong paghahandog sa lumang tipan. Alam niyo po, kahapon po, yesterday afternoon, nang ako po ay nag-meditate, ako po ay nakaramdam ng gutom. Lahat po ng aming kasambahay ay umalis, sila po ay may pinuntahan, naiwanan po ako sa bahay. Sa gutom po, ako ay nagkaroon ng pagkain. Nakita ko yung binili nila noon, yung French bread na naka-foil pa. Ang ginawa ko po, nakabalo pa ng oil. Akin po hinati, nilagay ko po sa loob ng oven, at akin po ininit. Pag init ko po, maya may mga ilang minuto ay nung tumunog na, kinuha ko, ako nagtimpla ng kasi, kahit yung sarap ng aking merienda. At ang akin pong tanggal ng foil, mag-init pa po. Talagang iniingatan ko pong balatan. At ang akin pong kainin, at ang akin pong kumuha na isang piraso. Nakita ko sa ilalim ng foil. So may kuwip hindi pwede? Bating. Sprite. At tinignan ko, sabi ko, ay tayo muna. Isa lang ang ibig sabihin ito. Ang kasamaan po nun ako po'y nakakain na bago po napansin. Pero praise God, wala pong amal na paglaban sa mainit na kape. Talo sa mainit na kape. Isip-isip ko yan. Hindi mo muna siniyasat. Pero na palang sinisimula na. Alam niyo po mga minamahal, bakit po kaya ang Panginoon sa lumang tipan na sinasabi yan, tuwing kayo mag-aalay, huwag niyong kalilimutan ng asin. Alam niyo po ang Lord, may panglasa siya. Ang nakakalungkot po, minsan may mga pagkakataon, tulad na nangyari sa atin, hindi tayo aware na kung saan tayo ay naglalapit ng ating alay sa ating Panginoon. Hindi natin alam, may amang na pala. Nakakapag-offer tayo sa ating Panginoon ng bagay na kung saan ay walang lasa. Yung wala na pong, wala nang lasa, ito po ay burn out na, no? Ito po ay, siya po ay may amag na. At ang offerings po yun ay hindi po karapat-dapat o hindi po siya acceptable for God. Ano naman po sa bagong tipan, ang ating po makikita nung sinabi ng talata ng Romans chapter 12 verse 1. Ano niyo po sa bagong tipan, hindi po tayo nagpupunta rito na tayo nag-aasin. Sabi mo, Pastor, lahat ng aming alay lagyan ng asin. Alam mo ba, bago nito sa ubagin ito, ako'y umikot. In fact, hindi nga po naligo ng isang linggo para maging maalat ako. Ay, hindi po yun. Nababangkitan po ang pagiging maasin ang